Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At makikitang ang nahihirapan na si Jin dahil sa pagsakal sa kanya ni Yo Ha-reon habang tinatanong nito kung sino daw ang nagpadala sa kanya. Hindi raw akalain ni Jin na napakabangis daw ng batang ito. Sasagot sana si Jin kaso di niya mabigkas ang sasabihin niya dahil sa higpit ng pagkakasakal sa kanya. Nagsalita naman si Yo Ha-reon at sinabing tama na, papatayin na lang daw niya si Jin at tatanungin niya na lang daw ang bangkay nito. Pinagpapawisan na si Jin. Napaisip ito at sinabing isa daw sa mga dahilan kung bakit naging Demon King si Yo Ha-reon sa novel, dahil may dugo ito ng isang natural killer. Ang natural killer ay inilalarawan sa novel bilang isang individual na ipinanganak na genius pagdating sa pagpatay ng ibang tao. Ang mga ito ay nagtataglay ng hindi mapapantayang potensyal pagdating sa pagkatuto ng martial arts. Bagay na naghihiwalay nito sa iba pagdating sa lakas. At gaya nga ng idinidikta ng bansag na ito, ang mga natural killers ay mga mamamatay tao na tila ipinadala ng langit. Ngunit sa kabila ng matinding potensyal ng mga ito mayroon din itong mga drawbacks na kung saan sila ay nilalamon ng kabaliwan ng kanilang mga kakayahan. At si Yo Ha-reon nga ay mayroon ding ganon. Bagay na inaasahan na ni Jin mula sa main character ng novel. At ang sino mang may kakayahang kontrolin ang kabal-iwang ito ay maaaring maging pinakamalakas na taong nabubuhay. Ngunit ayon kay Jin hindi raw ito ang iniisip niya. Dahil napakalakas daw ni Yo Ha-reon. At kailangang makakita si Jin ng paraan kung papaano makapiglas. Tumingin siya sa direksyon ng incense at naisip niya na maaari niya itong magamit. Ilang sandali pa mas lalong tinindihan ni Yo Ha-reon ang pagkakasakal niya kay Jin. Nang biglang nahulog ang incense. At ito ay papunta sa kama. Napasabi naman si Jin na saktong-sakto daw ito. Ilang sandali pa makikitang nag-aapoy na ang loob ng silid. Nagtaka naman si Yo Ha-reon nang mapansin ito. Napatingin ito sa apoy at biglang nanghina. Napasabi naman si Jin na mukhang dahil daw ito sa apoy. Mukhang humuhupa na raw ang kabangisan nito. Kumakalma na raw ito. Napaisip naman si Jin kung ang pagiging natural killer daw ba talaga ni Yo Ha-reon ang nagpag-alaw sa kanya. Ilang sandali pa ay minulat ni Yo Ha-reon ang kanyang mga mata at napansin niyang nababalot siya ng apoy. Napatanong na lang siya kung nasaan siya. Sinasakal pa rin pala niya si Jin. Si Jin naman ay nag-oobserbo lang kay Yo Ha-reon. Nang makakita siya ng pagkakataon, bumuwelo siya at buong lakas na tinanggal ang kamay ni Yo Ha-reon. At nakawala na nga siya. Makikita naman na nag-iba na ang kulay ng mata ni Yo Ha-reon. Napasandal naman si Jin sa sahig at huminga ng maayos. Napaubo siya. At napasabing akala daw niya mamamatay na siya. Ilang sandali pa ay tumayo si Yo Ha-reon. Sinabi naman ni Jin na mukhang nasa berserker state na daw ito. Ang mga mata nito ay pulang-pula. Gaya daw ng nasa novel habang dumarami ang dugong dumadanak, ang lust nito para sa destruction ay lumalala. Napasandal na lang si Jin sa kama dahil sa lakas ng pressure nito. At napagtanto niya na ang stance na ginagawa ni Yo Ha-reon ay isang preparation para sa isang uri ng martial arts technique. Kailangan niya daw munang pakalmahin ang psycho na ito. Napasambit na lang ng paulit-ulit si Jin na kumalma ito. At nag-isip ng paraan kung papaano ito papakalmahin. At makikitang ang napaka-agresibo ng aura ni Yo Ha-reon habang sumugod kay Jin. At nakaisip na nga ng paraan si Jin. At nang parating na ang atake ni Yo Ha-reon, ay sumigaw si Jin at sinabing ang favor at grudge daw ng Gangho ay dalawang sides ng isang barya. At nang marinig ito ni Yo Ha-reon ay bigla siyang natigilan. Bumagal ang momentum nito at bigla ang huminto. Tiningnan nito ng maiigi si Jin. Napatanong naman si Jin sa sarili kung gumana ba daw ang idea niya. Ilang sandali pa ay may naalala si Yo Ha-reon. Naalala niya ang isang tagpo kung saan may nagsabi sa kanya na ang favor at grudge daw ng Gangho ay parang dalawang sides ng isang barya. At kahit alin man sa dalawa ang piliin niya pareho itong magpapadanak ng dugo.
Kaya iwasan niya daw ito. Ang sinabi pala ni Jin ay ang eksaktong katagarin na sinabi ng kanyang ina bago ito mamatay. Nakiusap din sa kanya ang kanyang ina na huwag tahakin ang daang tinahak nito. At labis na umiyak si Yohareon. Para kay Yohareon, ang kanyang ina ang siyang bukod tangi niyang pamilya. Napasabi naman si Jin na mukhang tama raw ang inaasahan niya. Alam niya daw na ang sinabi ng ina ni Yohareon bago ito mamatay ay magkakaroon ng epekto sa kanya. Napatulala na lang si Yohareon dahil sa mga alaalang dumadaloy sa isip niya mula sa kanyang ina. Tinapik siya ni Jin sa balikat at sinabing sa tingin daw ba nito magiging ligtas siya kung sasali siya sa Demon Forces. Kung eko-consume daw nito ang blood parasite magiging puppet lang daw siya ng Demon Forces. Tiningnan ng maiigi ni Yohareon si Jin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, tinanggal niya ang kamay ni Jin na nasa kanyang balikat, at nagsalita ito at nagtanong kung paano daw ba ito nalaman ni Jin. Sumagot naman si Jin na hindi na raw mahalaga kung paano niya ito nalaman. At tinanong niya si Yohareon kung ano daw ba ang nalalaman nito tungkol sa Demon Forces. At tinanong kung gusto raw ba nito na turuan niya ito. Tumayo si Jin mula sa kanyang pagkakasandal sa kama at masigasig itong nangusap kay Yohareon at sinabing kung sasali daw ito sa Demon Forces wala daw itong ibang choice kundi consume ang blood parasite. Dahil wala daw itong exemption sa kahit na sino man. Nagdadalawang isip naman na tumingin si Yohareon kay Jin. Ang blood parasite ay isang parasite na nananahan sa loob ng katawan at kumakain sa loob nito. At habang ito ay nasa loob ng kanyang host ay dinidiktahan nito ang kanyang host na mag-consume ng medicine ball na galing sa Demon Forces. At kung ang medicine ball ay hindi na-take sa tamang oras, ang parasite ay mangangitlog sa loob ng katawan ng kanyang host. Na magdudulot upang sumabog ang katawan nito. Nagsalita naman si Jin at sinabi kay Yohareon na paano daw kung sabihin niya rito na may alam siyang paraan kung papaano ma-expel ang blood parasite. Tumitig lang si Yohareon kay Jin at nagtanong kung sino daw ba ito. At paano niya raw ito nalaman. Tumingin din si Jin kay Yohareon tapos bigla itong yumuko at sinabing maging siya man ay nagtataka rin. Ngunit daw raw mahalaga kung papaano niya ito nalaman o kung sino siya. Ang importante alam daw niya kung ano ang kailangan ni Yohareon. Nagkatinginan silang dalawa, ilang sandali pa tinanong ni Yohareon si Jin kung nagmula rin daw ba ito sa simbahan at anong clan daw ba ang pinagmulan nito. Napaisip naman si Jin at sinabing mukhang akala daw ni Yohareon na siya ay miyembro ng 8 Great Demonic Clans. Ngunit hindi naman ito ikinagulat ni Jin dahil ang mga miyembro daw ng clan na iyon ay kilala sa mga undercover missions. Napagtanto naman ni Jin na mukhang hindi naman niya kailangang klaruhin ang mga bagay-bagay. Kaya nagsalita siya at sinabi kay Yohareon na hindi raw ba ito halata. From the fact na ang isang batang katulad niya ay nasa wagon ng mag-isa at walang kasamang matanda. Medyo natigilan si Yohareon dito. Ilang sandali pa ay kinuha ni Jin ang isang kahoy na siya namang ipinagtaka ni Yohareon. Itinoon ito ni Jin sa pinto at ikinandado ang silid. Nagsalita naman si Yohareon at sinabihan si Jin na ano raw ba ang ginagawa nito. Sumagot naman si Jin na umaasa raw siya na ito ay magiging dahilan upang magbago ang isip ni Yohareon. Ilang sandali pa, maririnig ang isang boses na sumisigaw mula sa labas. Nagtatanong ito kung may tao raw ba sa loob. Ang usok at apoy daw ay tumataas na. Nagulat naman si Yohareon sa ginawa ni Jin. At nagpatuloy na sumigaw ang boses na nagmula sa labas at inutusan nito ang kanyang kasamahan na bilisan daw nitong buksan ang pinto dahil may pasyente raw sa loob. At tumakbo na nga ang mga kasamahan nito papunta sa pinto upang buksan ito. Habang si Jin at Yohareon naman ay nag-uusap pa rin sa loob. Nagsalita naman si Jin at sinabi kay Yohareon na kukunin daw ba nito ang kamay niya o mamamatay ito. Sumagot naman si Yohareon na maaari rin daw niyang patayin si Jin at umalis. Napangiti naman si Jin dito at sinabing talaga ba? Mayroon na daw siyang marka ng pag-atake ni Yohareon at pag sumigaw daw siya na si Yohareon ay spy,
magtataka raw siya kung sino ang paniniwalaan sa kanilang dalawa. Napatahimik naman si Yohareon nang marinig ito. At bigla niyang naalala na mukhang si Jin pala ang nagligtas at gumamot sa kanya nang mawalan siya ng malay. Ang akala daw niya ito ay panaginip lang. Ngunit mukhang totoo daw ito. At mukhang mayroon din daw itong lihim na motibo. Sumagot naman si Jin na kung totoo raw ito, ano naman daw ang gagawin ni Yohareon. Sinambit naman ni Jin na sa totoo lang daw wala daw siyang idea na si Yohareon pala ang Demon King nung tinulungan niya ito. Niligtas niya lang daw ang pasyente na nangangailangan ng tulong. Nagsalita naman si Jin na malapit na daw malagyan ng hangin ang silid. Sinabihan niya si Yohareon na magdesisyon na daw ito. At nagkatinginan na naman silang dalawa. Napakagat na lang si Yohareon sa kanyang lobby at napasabing papayag na lang daw siya. Magsasanib puwersa daw sila. Napasabi naman si Jin na ganito raw pala si Yohareon bago ito makapatay ng tao. At bumukas na nga ang pinto. At mabilis namang pumasok ang mga miyembro ng Cloud Dragon Secure Delivery Service at hinanap ang pasyente na nasa loob. Umiiyak naman silang sinalubong ni Jin habang humihingi ng tulong. At niyakap niya ang isang miyembro at tinawag itong mommy. Napasabi naman ang miyembro na mukhang takot na takot daw si Jin. Ang husay daw ng naisip nito na ikandado ang pinto ngunit mukhang hindi raw nito alam kung paano ito buksan. Hindi naman makapaniwala si Yohareon sa nasaksihan niya. Napagdesisyonan naman ng mga miyembro na apulahin muna ang apoy dahil mukhang na-trauma daw ang mga bata dito. Mayroon namang nagsabi na kunin daw muna ang mga bata. Tumakbo naman ang isang miyembro patungo kay Yohareon at tinanong kung ayos lang ba ito. Nakatali pa rin ang tingin ni Yohareon kay Jin samantalang si Jin ay ngumingiti lang ng palihim. Ilang sandali pa makikita ang bakas ng sunog at ng laban. Sumigaw naman ang isa na dito raw ang daan. Makikita naman na ne-rescue ng ibang miyembro ng Cloud Dragon Secure Delivery Service ang kanilang mga sugatang kasamahan. Napasigaw naman ang isa dahil sa sakit ng pinsalang natamo nito. At nag-utos naman ang isa na hold daw ito para sa kanya. Ilang sandali pa makikita ang mga medical kits. Makikita rin si Jin na tinatahi ang sugat ng isang pasyente. Napakahusay na panggagamot, sambit ng isa. Talaga bang makakasurvive ang isang tao kahit sanitize ng ganyan ang kanyang mga intestines? Sambit naman ng isa. Mukhang ito yata ang medical procedures na nagligtas kay Leader Won, sambit naman ng isa. Habang maingat namang ibinabalik ni Jin ang intestine ng pasyente pagkatapos niya itong masanitize at tinahi niya ito. Habang sa isang pasyente naman napaisip si Jin. Paano daw ang impeksyon? Wala daw siyang suction machine o iba pang mga sanitation devices na mas mabuti. At nag-alala siya baka hindi mailigtas ang isang ito. Ngunit sa ngayon daw gagawin lang niya ang makakaya niya. Nagulat naman ang isa sa ginawa ni Jin bakit hindi pa raw nito ibinabalik ang intestine ng pasyente. Sumagot naman ang isa na ibinababad daw ito ni Jin sa alkohol at gamot. Sambit naman ni Jin na sa pamamagitan daw nito matatanggal niya ang mga natuyong dugo at toxins sa loob ng katawan ng pasyente ngunit hindi raw nito matatanggal ng tuluyan ang mga toxins. Napamura naman si Jin at sinabing mukhang ito lang daw ang magagawa niya. Wala na raw ba talaga siyang ibang magagawa pa? Kung magagamit niya lang daw sana ang makapangyarihang energy ng mundong ito na tinatawag na chi. Kung makakagamit lang daw sana siya kahit kaunti lang nito. Hindi naman makapaniwala ang ibang mga miyembro sa husay na ginawang pagtahi ni Jin sa sugat ng pasyente. Ilang sandali pa ay dumating na ang puting dragon at si Yuho. Sinalubong naman sila ng isang miyembro at sinabing mayroon daw 35 na sugatan at ang 12 daw sa mga ito ay malubha. At ang 6 daw sa 12 ay mukhang hindi na kayang gamutin. Itinuro ng miyembro sa puting dragon ang kinaroroonan ng 6. At nang tumingin ang puting dragon sa direksyon na itinuro ng miyembro nagulat siya nang makita niya si Jin. Napasambit naman si Jin na mukhang tinamaan daw ang baga ng pasyenteng ito.
Kailangan daw niya ng isang bagay na katulad ng isang scalpel. Nilabas niya ang kanyang kutsilyo at sinabing medyo malaki daw ito ngunit ito na raw ang best option niya. Sinabi naman ng isa na nilabas na naman daw ni Jin ang kutsilyo. Hindi naman makapaniwala ang isa na gagamitin na naman ito ni Jin. Sumigaw naman si Jin na wag daw silang tumayo lang hawakan daw nila ang pasyente. At sumunod naman ang mga ito. Sinabi naman ni Jin na sa Gangho raw mayroon dong mahusay na method na tinatawag na pressure blotting. Ang simple daw na pagpapatigil ng pagdudugo ay magpapataas ng tsansa upang maging successful ang operation. Ilang sandali pa ay napansin ni Jin ang mabibilis na kamay na tila nag-perform ng isang teknik para sa pasyente. Ikinamangha niya ang husay ng hand movements na ito. Nang lumingon siya sa gilid ay nakita niya ang puting dragon. At sinabi ng puting dragon na gagawin daw nila ito ng magkasama. Sinabi naman ni Jin na bubunutin niya na raw ang sandata na nakabaon sa dibdib ng pasyente. Sumagot naman ang mga miyembro na handa na raw sila. At hinugot na nga ito ni Jin. Maingat namang sinuri ng puting dragon ang pasyente habang hinahawakan niya ang katawan nito. Ilang sandali pa ay sumirit ang dugo ng pasyente. Natalsikan naman nito ang mukha ni Jin. Nagsalita naman ang puting dragon at tinanong si Jin kung ang pagdudugo lang daw ba ang problema. Tumango naman si Jin. At tinawag naman ng puting dragon si Yoho at sumagot naman ito. Nagtaka naman si Jin bakit si Yoho daw ang tinawag nito. Ilang sandali pa ay iniangat ni Yoho ang kanyang kanang kamay at itinoon ito sa sugat ng pasyente. Ikinagulat naman ni Jin ang nasaksihan niya. Makikitang kinokontrol ni Yoho ang dugo ng pasyente. Anong klaseng void control ito sambit ni Jin? Ang void control ay katulad ng psychokinesis. Ang martial arts ability na ito ay may kakayahang umangat o humila ng isang bagay sa ere. Napasambit naman si Jin kung pwede daw ba ito. Hindi naman siya makapaniwala na kaya itong gawin ni Yoho. Hindi daw niya inakalang masasaksihan ito ng sarili niyang mga mata. At ginising niya ang sarili niya dahil hindi daw ito ang panahon para mamangha. Kailangang itigil daw niya ang ganitong pag-iisip. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo at sinabing mukhang ang pagtulong niya sa ibang department sa emergency treatment sites ay mapapadali. Huminga siya ng malalim at sinimulan niya ng tahiin ang sugat ng pasyente. Maingat namang nagmamasid ang puting dragon, ilang sandali pa ay natapos na ito ni Jin. Napangiti na lang ang puting dragon sa kanyang nasaksihan. Ilang sandali pa ay dumating ang leader at nagtanong kung ilang sugatan daw ba ang nakaligtas. Binati naman siya ng isang miyembro at sinabing 7 raw ang malubhang na sugatan at 2 rito ay hindi na raw kayang magamot. At ang 2 sa 5 ay namatay na raw. Ikinalungkot naman ito ng leader. Lumapit ang leader sa puting dragon, binati niya ito, at nagpasalamat dahil nailigtas daw nila ang buhay ng ibang kasapi salamat sa tulong nito. Sumagot naman ang puting dragon na wag na raw itong alalahanin. Dinagdag pa nito na kahit hindi man niya nakita ang lahat ng pangyayari masasabi niyang ang medical treatment skills ng batang ito ay pambihira. Sumang-ayon naman ang leader dito at sinabing pakiramdam daw niya nananaginip lang siya. Nagulat naman si Gong Son Hyen nang makitang nakatulog na si Jin. Sinabi naman ng puting dragon na naiintindihan niya daw ito dahil sa mga pinagdaanan niya ngayong gabi. At inutusan niya si Yoho na dalhin ito sa isang komportableng lugar. At kinarga na nga ni Yoho si Jin. At pagkatapos ng araw na iyon ang contribution na nagawa ni Jin sa Cloud Dragon Secure Delivery Service ay lumaganap sa buong grupo at naging sentro ng mga diskusyon at mga debati.